Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1361. Ang taong nangunguna sa pangkat ay pantay na natakot. Natatakot sila sa gayong pakikipagtagpo sa mga martial practitioner ng tunay na kakayahan sa antas ng Diyos. Ang mga ulo sa kanilang mga leeg ay nakasalalay sa kalagayan ng mas malakas na mga mandirigma. Kung ang mga mas malakas ay hindi nasisiyahan, ang mga mahina ay kailangang magpaalam sa kanilang mga ulo. Talagang hindi nila inaasahan na matugunan ang mga malakas na masters mula sa pamilyang Cabello ngayong gabi. Binaril ni Venus ang iba pang mga sulyap ng partido bago sabihin, iwanan ang lugar at maghanap ng isa pang site upang manatili. Maraming salamat, pangalawang batang may bahay na si Cabello. Ang mga kalalakihan na ito bago ang Cabellos ay nagpabuntong hininga sa kanilang mga puso at mabilis na umalis sa eksena. Bamaantong hininga. Hindi talaga sila nasisiyahan na tumakbo sa pangalawang batang master ng pamilya Hunt. Ang mga token na pinaghirapan nila upang makuha ang mga nakaraang araw ay na-snatch na ganyan. Sa isang kisap mata, panipi. Ipinahayag ni Daniela ang kanyang mga saloobin nang makita niya ang ibang partido na umalis sa Yungib. Itinuturing silang maswerte na ang pangalawang batang Master Hunt ay hindi tumagal ng kanilang buhay. Ang kanilang pamilya ay hindi nakakasakit sa ibang mga pamilya, mabuti sila. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Kung ang pangalawang batang Master Hunt ay nasa masamang kalagayan, natatakot ako na hindi na sila mabubuhay. Panipi. Hahaha, matagal na. Ang ekspresyon ni Venus ay sumulpot sa isa sa kakilakilabot na pagkabigla sa susunod na segundo. Sa sandaling ito, isang masayang ngunit malaswang pagtawa ang bumaril sa hangin sa Yungib. Ang pangalawang batang Master Hunt at ilan sa kanyang mga kalalakihan ay lumakad patungo sa direksyon ng Yungib mula sa kakahuyan na hindi kalayuan. Tumingin siya kay Venus at ang iba pa ay nakangiting. Ano ba? Hindi ba tayo masyadong kapis-palad? Si Jackie ay nasa pinaka-critical na sandali sa paglikha ng tableta ngayon at mas malapit siya at malapit sa dulo. Kung siya ay nabalisa, sa palagay ko ang lahat ay masisira. Panipi. Ang noo ni Daniela ay gumapang habang nakikipag-usap siya kay Venus. Ang mga alalahanin ay lahat ay nakasulat sa kanyang mukha. Tumigas ang ekspresyon ni Venus. Ang kanyang katayuan sa martial ay pareho sa akin. Susubukan kong hawakan siya ng ilang sandali, at kailangan nating ilagay ang pusta namin kay Jackie. Tingnan kung maaari siyang magtagumpay. Dagdag niya. Okay. Hindi mo pa siya ipinaglalaban dati, at narinig ko na ang kanyang pakikipaglaban sa katapangan ay napakalakas at malakas. Pangalawang sis, kailangan mong maging labis na maingat. Panipi. Sama-sama ang pinindot ni Daniela at ang mga linya sa pagitan ng kanyang mga browser ay lumalim ng mas malalim. Nag-aalala siya para kay Venus. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Panipi. Tumugon si Venus sa isang banayad na tinig. O aking maliit na kagandahan, ano ang iyong pag-ungol doon? Panipi. Ang pangalawang batang Master Hunt ay tumigil na hindi kalayuan at kumala sa kanyang kamay, habang ang kanyang mga tauhan ay nagkalat at napapalibutan ang Yungib sa pagbuo. Ang masters ng pamilyang Cabello na nasa loob ng Yungib ay dumating sa pasukan kaagad ng makarinig sila ng mga tunog na nagmula sa labas. Ang kanilang mga mukha ay namumula at naging hindi maganda nang nalaman nila na ang ibang partido ay ang pamilya ng Pangangaso. No! Walang halaga sa iyong pansin. Pangalawang batang Master Hunt, matagal na. Kumusta ka na? Panipi. Nag-flash si Venus ng isang awkward na ngiti. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala niya ang pangalawang batang Master Hunt mula nang magsimula ang kompetisyon. Siya ay walang kabuluhan sa katotohanan na ang kasalukuyang pangalawang batang Master Hunt ay hindi na naghihintay sa paligid ng intermediate na yugto ng tunay na lupain ng Diyos at nasira hanggang sa huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Ang kanyang labanan ng katapangan ay ilang beses na mas malakas kaysa kay Helena na nasa huli na yugto ng tunay na mga realidad ng Diyos sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ang pangalawang batang Master Hunt ay hindi alam ni Venus na inilaan siya. Naisip niya lang na si Venus at ang iba pa ay nahulog na sa kanyang pagkakahawak at nakulong. Well, ginagawa ko. Medyo maayos kanina lamang. Kami ang pamilya ng Pangangaso, alam mo, marami sa mga taong iyon mula sa kung ano ang mga pamilya ng pangalawang klase o pangatlong klase ay sumuko sa kanilang mga token sa pangalawang nakikita nila ako. Hindi ko na kailangang labanan ang mga ito. Haha, dahan daw ang sinabi niya. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang likuran at idinagdag sa isang mapagmataas na tono, Hi. Nakapagtataka talaga na magkaroon ng mataas na katayuan sa labanan at katayuan sa martial. Ang lahat ay magiging maayos na paglalayag at walang hirap para sa akin.
At ang gayong paligsahan, para sa isang katulad ko, talagang nangangahulugang wala. Panipi. Kabanata 1362. Ano ang ibig mong sabihin na wala itong ibig sabihin? Naisip mo bang ipaliwanag? Panipi. Sinadya ni Venus na hawakan siya at lumikha ng mas maraming oras para kay Jackie. Hey! Hindi ito simple. Ang mga mandirigma mula sa pangalawa at ikatlong klase na pamilya ay maaari lamang isuko ang kanilang mga token sa akin kapag nakilala nila ako. Hindi ko na kailangang ipaglaban ito at ang mga token ay nasa aking mga kamay. Walang marami na maaaring talunin ako kahit na ang iyong kapatid ay walang tugma para sa akin. Bueno, maliban sa aking kapatid, hindi sa palagay ko may iba pa sa mundong ito na maaaring talunin ako. Malinaw ba ako? Panipi. Chet shortled at idinagdag, tiyak na nasa top 3 ako sa paligsahan sa oras na ito. At batay sa pangkalahatang resulta, ang pamilya ng Hunt ay tiyak na numero 1. Panipi. Ikaw ay isang maliit na kumpiyansa, hindi ba? Hindi ko akalain na ang aking kapatid na babae ay mas mahina kaysa sa iyo. Panipi. Nag-sneer si Venus. Ang mga pahiwatig ng pag-aalipusta ay nabuo sa kanyang mga mata. Hey! Hindi ka alam? Ikaw ba? Ang iyong kapatid na babae ay halos nakuna ng buhay sa akin dati. Kung hindi para sa B***starred na si Jackie, na sinamantala ang aking pag-iingat at tumakas kasama ang iyong kapatid na babae, siya ay naging aking babae ngayon. Panipi. Ang pangalawang batang Master Hunt ay malamig na sumingit. Hinaplos niya ang kanyang baba at tiningnan sina Venus at Daniela sa harap niya. Ngunit mabuti, ang Diyos ay patas sa akin. Ang iyong sis ay talagang lumayo sa aking pagkakahawak, ngunit ngayon ipinadala ng Diyos ang dalawa sa akin. Hehe. Ito ay magiging mas masaya sa oras na ito sa paligid. Nagpahayag siya ng playfully. Hindi inaasahan ni Venus na maging tulad ng isang B***starred at walang kahihiyan ang mga salitang iyon. Oh wow! Una kong naisip na dahil mayroon kang mahusay na talento at pambihirang kasanayan sa alchemy, ikaw ay magiging isang disenteng Ginoo. Talagang hindi ko inaasahan na ang pangalawang batang master ng maalamat na pamilya ng Pangangaso ay maging isang masungit at walang kahihiyan na haltak. Panipi. Isang disenteng Ginoo. Hey! Panipi. Tumawa ng malakas si Chet matapos marinig ang mga salita ni Venus. Ang pagiging isang disenteng Ginoo ay sulit. Noong nakaraan, nalalaman ko ang aking imahe at reputasyon, na nais na maging isang disenteng Ginoo, sa iyong mga mata, ngunit ano ang nagdala sa akin? Sa huli, tanga lang ako na napabayan ng tatlo sa iyo. Panipi. Ang mas maraming Chet ay nagpahayag ng kanyang pakiramdam, mas nabalisa siya. Sa kabaligtaran, nalaman ko na sa oras na ito ang paligsahan ay talagang pinasadya para sa akin. Hindi ko kailangang isaalang-alang ang iyong damdamin. Sino mang nais kong patayin, papatayin ko, kung sino man ang nais kong lumabag, lalabag ako, kasama mo, ang maalamat na 3 gintong bulaklak ng pamilyang Cabello. Maginoo. Disenteng tao. Bullshit*T. Hindi ka mahulog sa akin kahit na disente ako. Ayaw mo ang aking pangit, at ang aking katauhan, hindi ba? Panipi. Nakakatawa. Hindi namin gusto ang isang katulad mo, kahit na maganda ka. Panipi. Inilunsad ni Daniela ang kanyang mga mata sa ibang partido at lumaban ng hindi nagbigay ng mukha sa ibang partido. Hindi mo ako gusto, di ba? Ayos lang. Gagawin kitang gusto ko sandali. Panipi. Ang pangalawang batang master na si Hunt ay umungol ng malamig. Inilibot niya ang kanyang mga kamao at isang layer ng enerhiya ng Chi na nabuo sa paligid ng kanyang mga kamao. Ang enerhiya ng Chi ay agresibo sa paligid ng kanyang mga kamao. Si Venus, sa kabilang banda, ay nakatali sa dila sa sitwasyon. Una niyang pinlano na hawakan siya ng ilang sandali, kaya't sadyang nagtanong siya ng mga katanungan na kumuha ng Chet para sa isang pakikipag-usap sa pakikipag-usap. Ngunit, isang pangungusap. Mula kay Daniela ay ganap na sumang-ayon sa hayop sa loob ng Chet. Daniela, bakit mo siya pinukaw? Ipinahayag ni Venus ang kanyang hindi kasiya siya. Naiwan siya ng walang ibang paraan ngunit upang sumulong sa mga gritted na ngipin at clenched fists. Ang enerhiya ng Chi ay nakapaligid sa kanyang mga clenched fists din. Inaasahan kong mapanghawakan ko siya ng kaunti, aniya. Napagtanto lamang ni Daniela ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang mga salita ay nagdulot sa kanya at sa iba pa ang problema na hindi niya maisip. Siya ay naibigay na hindi nagsasalita. Maaari lamang niyang eyeball ang kanyang mga kamao at nakapaloob sa kanila ng Chi energy at tumayo sa tabi ng kanyang kapatid. Venus, ang fella na ito ay napakalakas. Mahihirapan kang labanan siya mag-isa. Magsasama kami ng puwersa upang labanan siya. Bukod dito, hindi namin alam ang tungkol sa insidente na kasangkot kay Helena, hindi sigurado kung ipinagmamalaki niya o kung totoo ito.
Panipi. Sige, ang iyong katayuan sa martial ay hindi mababa, dapat tayong makipaglaban. Tumango si Venus. Ang dalawang nagpalitan ng sulyap at sisingilan patungo sa Chet sa isang flash. Kabanata 1363. Pareho ng mga kibelos ay mabilis, ang isa ay sisingilan patungo sa Chet sa kaliwa, at isa pa sa kanan. Dumating sila sa harap ng Chet sa loob ng ilang segundo at sinuntok ang kanilang mga kamao sa kanya sa galit. Sinusubukang i-stall ako. Panipi. Sumimangot si Chet at pagkatapos ay tumawa ng malubha. Seryoso, hindi ko alam kung ano ang magiging paggamit ng inyo na pinipigilan ako. Haha, ikaw pa rin ang aking mga nasamsam na digmaan sa huli, maaga pa. Panipi. Sa isang kisap mata lamang, sinamantala niya ang puwang kung saan bahagyang mas mabilis si Venus kaysa kay Daniela at agad na sumabog ang dalawang suntok sa mga kababaihan. Dalawang malakas na tunog na tinusok sa hangin, at sa susunod na segundo, sumabog si Venus ng ilang metro ang layo, pagkatapos ay pinamamahalaang niya na patatagin ang kanyang katawan at lumapag sa lupa. Gayunman, si Daniela na ang katayuan sa martial ay nasa unang yugto lamang ng tunay na lupain ng Diyos ay sumabog ang ilang mga paa, at pagkatapos na bumagsak sa lupa, ang mga bibig ng dugo ay bumagsak sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay blanched sa isang instant. Daniela. Tumingin si Venus sa direksyon ni Daniela, ang kanyang kilay ay magkasama. Ikaw, nasa huling yugto ka ng tunay na kaharian ng Diyos. Nakatitig siya kay Chet na may solemn na ngunit matinding ekspresyon. Haha, ako ay isang tagahanga ng pagpapaliban at hindi magarbong pagsasanay sa aking martial arts. At nasira pa rin ako hanggang sa gitnang yugto ng tunay na lupain ng Diyos ng walang oras. Ngunit sa oras na ito, upang matiyak na ang tatlong gintong bulaklak ay hindi magiging tugma para sa akin, espesyal na sinanay ko ang isang maliit na mas mahirap bago ang paligsahan at nasira hanggang sa huli na yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Kaya ngayon, hindi sa banggitin ang iyong kapatid na malinaw. Tumawa si Chet ng husto at pagkatapos ay sumiksik sa isang mapaglarong ekspresyon, ang dahilan kung bakit nais kong masira ng napakasama ay dahil nais kong tiyakin na pagmamay-ari ko ang tatlo sa iyo. Upang malaman mo na ako, si Chet Hunt, ang pangalawang batang master ng maalamat na pamilya ng Pangangaso, ay hindi isang taong makagulo mo. Panipi. Walang kahihiyan ****. Ang galit ay tumaas sa Venus tulad ng isang tubig habang nakikinig sa kanyang mga salita. Nakatitig siyang nakamamatay sa ibang partido na may mali siya at puot, hindi niya nakita ang darating na ito, na ang batang Master Hunt na ito ay isang walang kahihiyan na *****. Walang kahihiyan ****. Malakas ulit si Chalk. Ano ang walang kahihiyan sa akin? Kahit na pinapatay ko ang lahat ng mga masters ng pamilyang Cabello, nasa loob pa rin ito ng mga patakaran ng paligsahan. Ngunit, hindi kita papatay ngayon, gusto ko pa ring magsaya. Kasama mo, panatilihin kita sa akin, at kapag lumabas kami sa mga pampublikong lugar, ipapakita ko sa lahat na ang tatlong gintong bulaklak ang aking mga kababaihan. Panipi. Ang mga mata ni Chet ay natatakpan ng kabaliwan. Kung ang tatlo sa iyo ay nagdala ng aking mga sanggol sa hinaharap, magiging mas mahusay iyon. Siguro, sa oras na iyon, ang bawat isa sa inyo ay mabubuntis ng isang tiyan ng sanggol ay hihilingin sa akin na pakasalan ka. Panipi. Pangarap. Kahit na mamatay ako, hindi kita ikakasal. Panipi. Ang furry ay nag-vibrate sa buong pagkatao ni Venus. Si Chet dati ay magkaroon ng isang disenteng imahe at reputasyon. Sa hindi inaasahan, siya ay ganap na tinanggal ang kanyang disguise sa gitna ng paligsahang ito. Pinaikit ni Venus ang kanyang mga kamao at ang enerhiya ng Chi ay muling desperado na bumagsak at nakapaloob sa kanyang mga kamao. Pagkatapos ay sumabog siya ng isang suntok patungo kay Chet. Ang isang malaking enerhiya na hugis ng kamao ng Chi sa lalong madaling panahon ay lumitaw bago ang Venus. Binaril niya ang isang walang katumbas na solidong kamao ng enerhiya ng Chi na mas mataas at mas malawak kaysa sa isang tao toward Chet. Ang pag-atake ng Chi ay nagdala ng makapal at malupit na enerhiya ng Chi, na diretso para sa Chet. Kabanata 1364. Hey! Ito lang. Panipi. Nang tiningnan ni Chet ang discarding martial na ito, isang malamig na ngiti na nabuo sa kanyang mukha. Ano sa palagay mo na ang isang antas ng premium na unang grade ngunit pangunahing pamamaraan ay makakakuha ka ng panalo? Gumagamit ka ng isang pamamaraan na ginagamit ng mga taong may pangalawang klase na pamilya. Panipi. Kinilala ni Chet ang discarding martial na ito sa unang tingin. Ito ay isang elementarya. Pagkatapos ay clench niya ang kanyang kamao at nakapaloob ito ng Chi energy at sumabog gamit ang isang solong suntok. Sa harap niya, ang isang mas malaking pag-atake ng kamao na hugis ng Chi ay nabuo at ang pag-atake ay tila mas solid kaysa sa pag-atake na sinabog lamang ni Venus. Isang napakalaking thud ang tunog.
Ang pag-atake ni Venus ay madaling lumaban sa ibang partido, kahit na, ang ibang partido ay nagsumite ng isang mas malakas na pag-atake ng Chi. Ang mga alon ng Chi energy ay dumiretso patungo sa Venus at sumabog sa kanya ng ilang metro ang layo. Maaari niyang matikman ang bittersweet sa kanyang lalamunan, at ang susunod na segundo, ang mga bibig ng dugo ay lumabas sa kanyang bibig. Naiinis ako. Tapusin natin ito. Panipi. Si Chet, muli, hayaan ang isang malamig na ngiti at sinampal ang isa pang suntok. Sa oras na ito, ang isang mas malaking pag-atake ng Chi na hugis ng palad ay lumipad mula sa kanyang palad. Ang hangin sa paligid ng pag-atake ay nag-vibrate ng masigla at ang mga dahon sa mga puno na malapit ay nahulog dahil sa malakas na panginginig ng hangin. Ang mga dahon at alikabok ay nagsimulang sumayaw gamit ang hangin na nagre-resulta mula sa enerhiya ng Chi. Ang pag-atake ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Sa pagharap sa nakakatakot na pag-atake ng Chi, ang mga mata ni Venus ay napuno ng isang libingan at solemna na hitsura. Pagkatapos ay hinimas niya ang kanyang palad at iginuhit ang isang mahalagang taybak, at nagsimulang mag-iniksyon ng kanyang Chi energy sa taybak. Si Venus ay nagpakawala ng isang malambot na sigaw at inikot ang kanyang taybak. Ang isang semi-pabilog na talon ay binaril at tumungo ng diretso para sa pag-atake na may hugis ng palad. Ang pag-atake ng talon ay nagdala ng walang tigil na enerhiya ng Chi. Hey! Isang pangalawang grade na martial technique. Mula sa mga hitsura nito, dapat itong maging pangalawang antas na antas ng elementarya. Panipi. Sa kabaligtaran, ang mga mata ni Chet ay bahagyang naiilawan sa pag-atake ng talon sa harap niya. Ang kasanayan sa martial na ito ay hindi masama. At ginawa mo itong nakakatakot din. Magandang trabaho. Ngunit, wala ito sa harap ko. Masyado ka pa ring umaasa na ang ganitong uri ng pag-atake ay maaaring kontra sa aking pag-atake. Panipi. Bago pa man bumagsak ang mga salita ni Chet, ang mga pag-atake mula sa magkabilang panig ay muling bumangga sa isang bingi na tunog, na nagdulot ng mga masters ng pamilya ng Pangangaso na tumayo na hindi kalayuan na madapa ng ilang mga hakbang pabalik. Ang pag-aaway sa pagitan ng dalawang powerhouse, na nagpapahintulot sa kanila na, muli, nasaksihan ang lakas ng nangungunang tatlo sa mga pamilya ng Anino. Ang napakalaking pag-atake ng Chi na hugis ng palad ay naturalized ng maraming pag-atake ng talon, gayunpaman, ang pag-atake ng talon ni Venus ay malinaw na hindi matatag at sapat na upang pigilan ang pag-atake ni Chet. Ang pag-atake ni Chet ay dahan-daang nilamon ang bawat pag-atake ng Venus. Damat, masyado siyang makapangyarihan. Hindi lang tayo kalaban. Siya ay ganap na nasa ibang antas. Panipi. Ang mukha ni Venus ay naging mas hindi kasiya siya sa pagsasakatuparan. Ang mga kwintas ng pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. Upang gawing mas malakas ang kanyang pag-atake, talagang iniksyon niya ang ilan sa kanyang lakas sa pag-iisip dito, upang ang kanyang pag-atake ay maaaring maging mas malakas at mas matatag. Gayunpaman, kung ang kanyang pag-atake ay nawasak, magdurusa din siya ng matinding pinsala. Paf! Sapat na, ang taybak ni Venus na si Aura ay ganap na nawasak ng Chet. Nag-spurt siya ng maraming dugo. Ang pag-atake ng Chi na hugis ng Chi ay neutralisado lamang ng kaunti. Sa natitirang pag-atake ng Chi, patuloy itong nagmamadali at malapit nang makarating sa maliit na katawan ni Venus. Tapos na. Malubhang nasugatan ako sa oras na ito. Panipi. Hindi mapigilan ni Venus ngunit ngumiti ng mapait sa sitwasyon sa harap niya. Ang iba pang partido ay nasa huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Ang kapal at lakas ng kanyang enerhiya sa Chi ay wala siyang maihahambing. Kabanata 1365. Hindi sa banggitin na si Chet ay ang prodigy sa mga masters. Ang pamamaraan na ginamit niya ay isang mataas na antas ng pamamaraan ng pamilya Hunt. Si Venus ay walang tugma. Gayunpaman, ang isang madilim na silhouette ay bumulusok mula sa yungib sa loob ng mga milliseconds sa sandaling iyon at tumayo sa harap ng Venus. Isang taybak na aura ang itinapon patungo sa harapan. Ang sword aura ay lumitaw at nakarating ng direkta sa tuktok ng pag-atake ng hugis ng palad. Ang dalawang pag-atake ng Chi ay nakipag-away ng ligaw ng magkasama, at sa huli, neutralisado nila at kinansela ang bawat isa. Jackie, natapos mo na ang pagpipino ng tableta. Magaling iyon. Panipi. Nang makita na ito ay si Jackie na hamarang kay Venus, ang mga espiritu ni Daniela ay lumipad ng mataas, sa parehong oras, ang malaking bato sa kanyang puso ay nakataas. Nakita niya ang pakikipaglaban ni Jackie sa kanyang sariling mga mata. Mas malakas siya kaysa sa kanyang pangalawang kapatid na babae Venus. Yup, nakumpleto ang tableta. Salamat sa pagtulong sa akin na kumita ng ilang oras. Malapit na akong magtagumpay, at kung ako ay nag-ambala, ang lahat ay masisira at kailangan kong i-restart ang buong proseso. Panipi.
Sinaksak ni Jackie ang kanyang ulo at pagkatapos ay tumingin kay Venus na nasa likuran niya. Iwanan mo ito sa akin. Ikaw, nag-iisa. Sigurado ka bang maaari mo siyang talunin? Bakit hindi ako sumali sa puwersa sa iyo at marahil ay may pagkakataon kaming manalo sa ganoong paraan? Panipi. Medyo nababahala si Venus. Nang hindi tumugon kay Venus, sinaksak ni Jackie ang kanyang palad at kumuha ng isang nakapagpapagaling na tableta para kay Venus. Umatras sa Yumib. Ang mataba na sa asterisk mabag na ito, nais kong magturo sa kanya ng isang aralin, at sa oras na ito walang mga intervening factor, wala nang iba. Hindi ko siya papayagan muli ang kawit sa oras na ito. Panipi. Sino pa ang maaaring maging? Siyempre, narito ang B** Jackie. Huling oras na hayaan kita na lumayo kasama si Helena. Ngayon, pinadalhan ka muli ng Diyos sa akin, hindi ko hahayaan kang magkaroon ng pagkakataon na makatakas pa. Panipi. Kapag nakita ni Chet na ang madilim na figure ay si Jackie, nagsimula siyang tumawa ng malamig. Pagkatapos ay isinulong niya ang kanyang ulo upang harapin sina Daniela at Venus. Oh, ngayon nakuha ko na ito. Sinusubukan kayong dalawa na kumita ng ilang oras para sa B-star na ito, di ba? Naghihintay para sa kanya upang matapos ang pagpino ng tableta at lumabas upang iligtas ka. Hihihi. Ano ang isang bangkos ng mga sanggol na knave? Ang B-star na ito ay nakatakas kasama ang iyong kapatid na babae mula sa akin. Sa palagay mo ay may save kanya noong siya ay nakatakas. Panipi. Naniniwala ako kay Jackie. Gayunpaman, lumakad si Venus at ipinahayag ang kanyang pananampalataya. Ano ang pangalang iyon? Oswald. Oswald Hunt. Hindi ba siya pinatay ni Jackie sa isang mata? Panipi. Pinatay mo siya. Ang pangalawang batang Master Hunt ay nakuha ng bagong piraso ng impormasyon. Nagulat siya. Tama, nakalimutan ko, na nagawa mong iligtas ang Helena sa ilalim ng aking ilong, kaya ang iyong katapangan ng labanan ay dapat nakatulad sa Helena. Mukhang nasira ka rin hanggang sa huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Panipi. Tumigil si Chet bago magpatuloy, ngunit, kahit na nasira ka hanggang sa huling yugto ng tunay na lupain ng Diyos, hindi rin ito magagamit. Si Helena ay nasa kaharian na ito at siya ay itinuturing na isa sa mga nangungunang at gayon pa man siya ay walang tugma. Panipi. Hindi kita pinatay sa huling oras dahil, una, hindi ko nais na masaktan ang pamilya ng Pangangaso, at pangalawa, naramdaman ko ang dalawang hindi pamilyar na mga oras na nagtatago sa ilalim ng anino sa oras na iyon. Kung papatayin kita sa oras na iyon, agad silang tumakas at naiulat sa kanilang mga Panginoon. Pagkatapos, kapag natapos na ang paligsahan, malalaman ng lahat na pinatay kita. Masama iyon. Panipi. Tumugon si Jackie ng walang emosyonal na mukha. Ngunit ngayon walang mga tagalabas dito, at ang mga bagay na nagawa mo kamakailan ay naitakda ko ang aking isip upang patayin ka. Wow! Itakda ang iyong isip upang patayin siya. Brat, hindi ka ba masyadong mayabang? Ang lakas at kapangyarihan ng aming pangalawang batang master ay hindi isang bagay na maihahambing mo. Panipi. Isang master ng pamilya ng Hunt na nakatayo na nared at hinawakan ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, na parang naririnig niya ang pinakamalaking biro kailanman. Tama iyon, ang aming pangalawang talento ng batang Master Hunt ay napakalakas na kahit na ang unang batang master ay dapat mag-ingat sa kanya. Ito ay lamang na siya ay slacking dati at ayaw talagang sanayin. Kung hindi, siya ay naging bunsong tao na nakarating sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos. Panipi. Ang isa pang batang babaeng henyo na pinasok, gayon din, sumamba siya at hinangaan ang pangalawang batang Master Hunt. Brat, halika. Hindi ka makakalayo sa oras na ito. Panipi. Inunat ni Chet ang kanyang kamay, ang enerhiya ng chi dito ay nagsimulang sumulong ng walang tigil. Ang enerhiya ng chi sa kanyang katawan ay nagkalat din at pinaghalo sa nakapalibot, na ginagawa ang mga dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumipad at bumagsak sa paligid niya. Kabanata 1366. Isang malakas na aura. Maaari bang kunin ito ni Young Master Jackie? Maraming mga kabataan mula sa pamilyang Cabello ang nagsimulang mag-alala kay Jackie matapos nilang maramdaman ang pangalawang lakas ng batang Master Hunt. Walang dapat alalahanin. Nasaksihan namin ang kapangyarihan ng labanan ng Young Jackie bago ito. Panipi. Sinabi ng ilang mga kababaihan na sumamba kay Jackie, may kumpiyansa. Ang kanilang lakas ay dapat maihahambing kahit na hindi siya maaaring manalo. Pagkatapos nito, magkakaroon pa rin ng oras para makatakas tayo. Pa rin, hindi ito magiging isang isyo kung kumilos ang batang Master Jackie. Panipi. Tiger Roaring Feast. Dumating ang pangalawang batang Master Hunt's Roar, ang mga kamao ay nakabaluktot ng mahigpit habang sinuntok niya ang taong nasa harap niya. Roar.
Ang tunog ng isang nakasisindak na dagandong ng tigre ay maaaring marinig kasunod ng kanyang suntok. Ang isang tigre na naipon ng kanyang chi ay lumitaw sa harap niya. Ang makatotohanang tigre ay tila tumayo ng ilang metro ang taas habang dinala ang sarili tulad ng hari ng gubat. O Diyos ko! Ang mukha ay nagkalat sa kakilakilabot, sumigaw si Daniela sa iba, lahat, bumalik. Ang mga miyembro ng pamilyang Hunt ay nagulat din sa ganito. Naglakbay sila ng ilang distansya habang natatakot silang masaktan sa laban. Bata, alam mo ba kung gaano ako kalakas ngayon? Ang pangalawang batang Master Hunt ay ngumiti ng malamig. Nakakonekta ko na ang aking lakas sa pag-iisip sa pag-atake na ito upang ang kapangyarihan nito ay may maximize sa pinakamalakas na antas. Ito ay ang lahat upang wakasan ka, narito mismo, ngayon. Panipi. Tingnan natin kung may kakayahan ka na. Pinukpok ni Jackie ang kanyang mga kamay sa mga kamao at sinuntok din. Isang light asul na kulay na dragon ang tumagal sa hangin bilang isang nakakatakot na tunog ng dragon. Ang dragon na ito ay tila pantay na nakakagulat. Ang dragon ay tila parang buhay sa hitsura dahil ang mga whisker, talon, at kaliskis ay maaaring malinaw na gawin. Ano ang F***? Ang kasanayan sa martial na ito ay medyo malakas. Ang mga mata ni Daniela ay naiilawan nang makita niya ito. Ito ba ang Tiger Dragon Fight? Saan nakuha ni Jackie ang kasanayan sa martial na ito? Imposible siya, ito ay isang pangalawang grade na intermediate martial skill. Panipi. Tila ikaw ay sapat na malakas upang tumayo laban sa akin, binata. Ang pangalawang espiritu ng pakikipaglaban sa batang Master Hunt ay hindi rin pinansin. Ikaw ay isang sorpresa sa kompetisyon na ito. Mukhang nasira mo at nakamit ang mga huling yugto ng antas ng Diyos. Imposibleng isagawa mo ang napakalakas na pag-atake kung wala ka. Nasira ka, kaya hindi nakakagulat na maglakas loob kang makipaglaban sa akin. Panipi. Hindi nagsalita si Jackie. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking katapangan ng pakikipaglaban. Dahan daw ang pinakawalan ni Jackie ang kanyang pinigilan na aura matapos siyang magsalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang aura ng kanyang katawan at ang kanyang panginginig ng boses na itinago niya ng maayos sa mahabang panahon ay pinakawalan. Ako imposible. Ang pangalawang batang master na si Hunt ay patuloy na umiwas ng ulo nang maramdaman niya na ang aura ni Jackie ay mas malakas kaysa sa kanya. Batay sa iyong panginginig ng boses, mayroon ka pa ring pakikipaglaban sa isang ang intermediate na yugto sa antas ng totoong Diyos, ngunit nakamit na ng iyong aura ang pangwakas na yugto, marahil kahit na ang yugto ng rurok ng antas ng tunay na Diyos. Anong pamamaraan ng martial art ang sinanay mo? Panipi. Haha, hindi ko akalain na kailangang ipaliwanag sa iyo. Tumawa si Jackie, hindi na nag-abala upang magpatuloy. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, ang dragon ay lumipad sa kalangitan bago sumakay sa tigre. Roar! Ang pangalawang batang Master Hunt ay kumalas din sa kanyang kamay at ang tigre sa harap niya ay sumugod pasulong. Ang parehong mga hayop ay agad na nag-crash sa bawat isa. Mamatay. Ang pangalawang batang Master na si Hunt ay nagpahid ng kanyang mga ngipin habang inaabangan niya ang puot. Mahigpit niyang ikinonekta ang kanyang lakas sa pag-iisip sa tigre. Nararamdaman din ni Jackie kung gaano kalakas ang pangalawang kapangyarihan ng batang Master Hunt. Kung hindi yun ang kaso, si Helena, na nasa huling yugto ng antas ng Diyos, ay hindi maaaring mawala sa kanya. Kabanata 1367. Gayunpaman, ang lakas ng labanan ni Jackie ay mas malakas kaysa kay Helena. Go! Ang pagtuon sa kanyang linya ng paningin, kinokontrol niya ang dragon na patuloy na umuungal sa kanyang lakas sa pag-iisip. Ang dragon ay nakulong sa kanyang kalaban kasama ang napakalaking talon. Hindi makatiis sa lakas nito, dahan-daang nahulog ang tigre. Bagaman ang dragon ni Jackie ay nagsimulang malabo at mukhang masisira ito sa anumang sandali, ang pag-atake nito ay mas malakas kaysa sa tiger, at nagpakita ito. Nang maglaon, ang pangalawang batang Master Hunt ay hindi maaaring humawak habang nagsusuka siya ng isang bibig ng dugo. Naging mapatla siya habang natitisad siya ng ilang mga hakbang pabalik. Paano ito posible? Nasugatan siya. Ang Hunt family prodigies na lubos na tiwala sa young Master Hunt ay nakalutang sa pagliko ng mga kaganapan sa harap ng kanilang mga mata, at nagtaka sila kung nag-aalsa sila. Ang pag-atake ni Jackie ay tunay na nasugatan ng pangalawang batang Master Hunt. Ito ay mahusay. Sa loob ng kaligayahan, si Helena ay halos tumalon sa tuwa. Hindi siya maaaring makatiis ng pangalawang pag-atake ng batang Master Hunt. Gayunpaman, hindi lamang nakatiis si Jackie sa pag-atake na ito, ngunit sinira pa niya ang pag-atake at nasugatan ang kalaban. Ang dragon ay lumabo at naging mas maliit, kahit na nagmamadali pa rin ito patungo sa pangalawang batang Master Hunt kasama ang labis na lakas ng dragon. Ang pangalawang batang Master Hunt ay nakita ang dragon na dumadaloy sa kanya sa sandaling sumuka siya ng dugo, at natakot siya na ang kanyang mukha ay patuloy na namutla.
Nagmamadali, maaari lamang siyang magtipon ng isang manipis na layer ng chi protection layer sa paligid ng kanyang katawan upang maprotektahan ang kanyang sarili. Ang pangalawang batang Master Hunt ay muling nakakuha ng isang malabong kapayapaan ng pag-iisip matapos niyang maprotektahan ang kanyang sarili. Maswerte siyang nagawa ito sa oras, o masugitan siya kung nasaktan siya ng natitirang alon ng enerhiya mula sa pag-atake ni Jackie. Dinala ng dragon ang natitirang kapangyarihan nito at nag-crash laban sa pangalawang layer ng batang Master Hunt sa sandaling nabuo ito. Ang protection na layer ay nagsimulang manginig at ang malakas na epekto ay pinilit ang pangalawang batang Master Hunt upang ilipat ang ilang mga hakbang pabalik. Ang pangalawang mukha ng batang Master Hunt ay natakpan sa malamig na pawis, ngunit pinamamahalaang niya ito sa dulo habang hinaharangan ng hadlang ang buong pag-atake. Mukhang may pagkakaiba pa rin. Bumantong hininga si Jackie nang makita niya kung paano pinamamahalaang ng kanyang kalaban ang kanyang sarili laban sa kanyang pag-atake. Parang hindi siya nasisiyahan sa kanyang sarili. Nagbled ang pangalawang batang Master Hunt nang marinig niya ito. Ang taong ito ay nasugatan na sa kanya, subalit hindi pa rin siya nasisiyahan sa ginawa niya. Ito ay isang malaking kahihiyan sa kanya. Nakarating ka sa aking mga nerbiyos, binata. Ang pangalawang batang Master Hunt ay tinanggal ang kanyang protection na layer at sumulong. Gamit ang flip ng kanyang kamay, lumitaw ang isang taybak. Isang espiritual na armas. Binigyan ito ni Jackie ng isang sulyap bago kunin ang kanyang taybak gamit ang isang pitik ng kanyang kamay. Pagkatapos ay na-infuse niya ang kanyang chi sa kanyang itim na taybak. Ang taybak sa kamay ni Jackie ay agad na naglabas ng isang nakakatakot na alon ng pagbabago-bago. Tulad ng para kay Jackie, ang kanyang pagpapataw na paraan ay nadagdagan ng maraming mga fold kumpara sa dati. Ano ang sandata na ito? Kahit na ang kanyang momentum ay nagbago. Maraming mga kabataan mula sa pamilyang Hunt ang natatakot nang makita nila ang taybak ni Jackie at ang kumpiyansa na hindi sinasadya na ipinakita ni Jackie. Kung namatay ang kanilang pangalawang batang Master Hunt, wala sa kanila na may mababang pakikipaglaban sa katapangan ay makatakas. Kabanata 1368. Ito ay isang pangwakas na grade na espiritual na armas. Hindi nagtagal na ramdaman ni Chet ang pagkakaiba ng itim na taybak na iyon sa mga kamay ni Jackie. Sa una ay mapang-akit at tiwala sa kanyang sarili, siya ay naging maingat habang natanto sa kanya, ang kanyang pag-aalinlangan ay sumasalamin sa kanyang pagpapahayag. Ano? Ito ay isang panghuli grade na espiritual na sandata. Panipi. Hindi nakakagulat na ang taong ito ay lubos na tiwala, ito ay dahil nagmamay-ari siya ng isang napakahalagang item. Panipi. Nagtataka ako kung ang pangalawang batang master ay maaari pa ring talunin ang taong ito sa oras na ito. Maraming mga miyembro ng pamilyang Hunt ay bahagyang nag-aalala matapos nilang makumpirma na ang taybak sa mga kamay ni Jackie ay talagang isang panghuli. Grade espiritual na sandata. Huwag kang mag-alala. Ang aming pangalawang batang master ay sinanay ang kanyang kasanayan sa martial, 100 Leaves Chop, hanggang sa makakaya. Ang kanyang kapangyarihan ng labanan ay hindi isang bagay na maaaring makipagkumpetensya sa isang normal na tao. Tulad ng para kay Jackie, kahit na mayroon siyang suporta ng isang tunay na grade na espiritual na sandata, nasa intermediate lamang siya ng antas ng Diyos. Marami pa ring pag-asa para sa amin. Isang lalaki mula sa pamilyang Hunt ang may kumpiyansa na sinabi matapos niyang isipin ito. Gamit nito, marami sa kanila ang lumaki ng medyo mas tiwala sa sitwasyon matapos nilang marinig ang pagsusuri na ito. Daang dahon chop. Sa sandaling ito, isinakay ni Chet ang kanyang taybak patungo kay Jackie. Isa-isa, ang mga pag-atake sa anyo ng mga dahon ay lumitaw sa harap niya. Mayroong higit sa 100 mga blades ng dahon habang tinakpan nila ang isang malaking puwang. Tiningnan ni Jackie ang pag-atake at natuklasan na ang mga dahon na ito ay mas mabilis kumpara sa mga Chet na ginamit upang salakayin si Helena. Ang mga dahon na ito ay mas matalim din kaysa sa dati. Ang taong ito ay isang hindi mapag-aalinlanganan na master dahil ang kanyang pakikipaglaban sa katapangan ay muling bumangon sa loob ng mga araw na ito nang pumasok sa kagubatan. Walang alinlangan si Jackie na si Chet ay maaaring masira at makamit ang yugto ng rurok ng antas ng tunay na Diyos kung nakatuon siya sa pagsasanay. Blade Wave. Habang nabanggit niya ang mga dahon na naglalayong sa kanya, inikot ni Jackie ang kanyang taybak at ginamit ang kanyang pangalawang grade premium martial skill, Blade Wave. Ang mga alon ng taybak aura ay lumitaw sa harap ni Jackie na parang sila ay tulad ng mga lumilipad na taybak. Ang lumilipad na mga taybak ay coagulated sa mga alon at lumusot patungo sa Chet, walang katapusang habang inaatake siya. Ang taong ito ay may pangalawang grade premium martial skill din. Ang pangalawang batang Master Hunt ay labis na natakot nang makita niya ang pag-atake ni Jackie.
Naalala niya kung paano ginamit din ni Jackie ang isang kasanayan sa martial nang iligtas niya si Helena, ngunit ang kasanayan sa martial na iyon ay hindi tulad ng pag-aalsa tulad ng isang ito. Gayunpaman, ang nakaraang kasanayan sa martial ay tulad ng nakakatakot. Dalawang nakakatakot na pag-atake ang bumangga laban sa isa't isa sa sandaling iyon, at ang mga pagsabog ng pagsabog ay maaaring marinig. Members from both the Cabello family and the Hunt family watched on, utterly nervous. Everybody knew that such a fight between experts would decide the outcome this time. No matter which side won, the other party would only be left with death. Sa loob ng ilang segundo, sinimulan ng mga miyembro ng pamilya ng Hunt na napagtanto nila na may mali tungkol sa sitwasyon, masama ito. Ang ikalawang batang Master Hunt ng daang dahon ay hindi masisira ang pag-atake ni Jackie. Ang mga dahon ay durog sa epekto. Panipi. Tumakbo. Ang isa sa kanila ay lumingon at nagsimulang lumipad patungo sa kagubatan, hindi nakakagambala na mag-isip ng 2 beses tungkol sa sitwasyon. Sundan mo sila. Agad na inutusan ni Daniela ang mga miyembro ng pamilyang Cabello nang makita niya kung paano naghanda ang mga tao mula sa kabilang panig. Kabanata 1369. Kailangan nating tumakbo. Mabilis. Panipi. Ang iba pang mga miyembro ng pamilyang Hunt ay nagsimulang lumipad palayo at tinangka na makatakas nang makita nila na ang pangalawang batang Master Hunt ay hindi na makatayo laban sa pag-atake. Hindi na ito madala ni Chet pagkatapos maganap ang pagsabog. Ang lahat ng kanyang mga dahon ay nawasak at nagsusuka siya ng isang bibig ng dugo. Already heavily wounded before, his face turned extremely pale after he was gravely injured again. About half of the power from Jackie's attack came toward him. Hindi! Shrieked Chet. Nang mapagtontong niya na wala na siyang oras upang makatakas, hinaplos niya ang kanyang mga ngipin at mabilis na nabuo ang isang maliit na layer ng proteksyon ng chi sa paligid ng kanyang pagkatao upang palibutan ang kanyang sarili. Ang natitirang pag-atake ni Jackie ay sumled laban sa protection na layer ng chi sa sandaling nabuo ito. Ang pangalawang batang Master Hunt ay inaasahan na ang protection na layer ng chi ay maaaring mag-tank ng hindi bababa sa kalahati ng pag-atake para sa kanya, ngunit sa hindi inaasahan, ang protection na layer ay sumabog at nahulog ng mas mababa sa 1 segundo matapos ang pag-atake na nakarating dito. Ang kakilakilabot na pag-atake ay sumabog sa pangalawang batang Master Hunt's body, at ipinadala ito sa kanya na lumilipad ng ilang metro na malayo. Maraming mga puno ang sumira at nahulog sa lupa habang ang kanyang katawan ay nag-crash laban sa kanila. Sa huli, ang pangalawang batang Master Hunt ay inilatag sa lupa tulad ng isang patay na aso na hindi rin maaaring ilipat ang isang daliri. Si Jackie ay muling lumitaw sa harap ng pangalawang batang Master Hunt sa isang flash. Sa sandaling ito, ang pangalawang batang Master Hunt ay napuno ng kawalan ng paniniwala habang siya ay nag-spout ng mga bibig pagkatapos ng mga bibig ng dugo. Si Jackie ay may isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha habang itinaas ang taybak sa kanyang mga kamay. Paano mo ako gustong patayin? Ako ang pangalawang batang master ng pamilya. Binata, kung papatayin mo ako. Ang pangalawang batang Master Hunt ay nagbanta kay Jackie ng kanyang malabong paghinga. Sa kasamaang palad, sinaksak siya ni Jackie ng kanyang taybak bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Ang dugo ay naghiwalay at ang pangalawang batang Master Hunt ay namatay na ganyan. Lumuhad si Jackie at kinuha ang martial singsing ni Chet. Kuwait. Sa sandaling iyon, ang dugo ay naririnig na lumabas mula sa bibig ni Jared Hunt habang naghihintay siya sa labas ng kagubatan. Master Hunt, anong nangyari? Tanong kaagad ni Trenton nang maramdaman niya na may mali matapos niyang makita ang nangyari. Everybody else also looked at Jared. Damn it, somebody killed my son. Chet has been killed. Kaya't galit si Jared na ang kanyang mukha ay naging berde at ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi niya inakala na mamamatay ang kanyang anak. Bukod doon, ang kompetisyon ay nagsimula na lamang ng ilang araw. Imposible iyon. Paano mo malalaman iyon, Master Hunt? Ang iba pang mga masters ng pamilya ay hindi naniniwala nang marinig nila ito. Hindi sila makapaniwala na ang isang master tulad ni Chet ay mamamatay sa naturang kompetisyon. Bukod doon, walang sino man ang matapang na pumatay sa kanya kahit na ang kanyang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya. Although life and death matters were placed aside in this competition and nobody could look into what happened after the competition ended, everybody knew how strong and domineering the Hunt family was. Sino ang maglakas loob na papatayin ang anak ng master ng pamilya ng Hunt sa ilalim ng normal na kalagayan? Even if they wanted to kill somebody from the Hunt family, they would have chosen somebody who did not have a high position instead of Chet Hunt. Ang pamilya ng Hunt ay may lihim na pamamaraan, at makakagawa kami ng mga koneksyon sa isang tao pagkatapos nating ay iniksyon ang ating lakas sa pag-iisip sa kanila. Hindi bababasa, malalaman natin kung siya ay buhay o patay. Panipi.
Hinawakan ni Jared ang kanyang mga ngipin habang ang puot ay napuno ang kanyang mga mata. Pinahid niya ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig habang idinagdag niya, kung namatay ang ibang tao, ang taong gumagamit ng lihim na pamamaraan na ito sa kanya ay masugitan din. Kabanata 1370. Ngayon, ang koneksyon sa pagitan ko at ng aking anak na si Chet ay naputol. Anak ko. Si Jared ay tila lumaki ng ilang taon na mas matanda sa loob lamang ng mga sandali habang siya ay sumabog sa kawalan ng pag-asa. Gusto kong malaman kung aling pamilya ang prodigy na ito na pumatay sa pangalawang batang Master Hunt ay nagmula. Dumating ang hushed murmur sa ilan sa kanila. Tama iyon, ang taong ito ay talagang matapang. I think only the top master from the 8 shadow families are able to do this. Sinabi ng isang master ng pamilya mula sa pangalawang klase na aristokratikong pamilya pagkatapos ng maingat na pag-iisip tungkol dito. Ito ay itinuturing na kapansin-pansin para sa mga Predai user mula sa mga pamilyang aristokratiko tulad ng atin sa paunang o intermediate na yugto ng antas ng Diyos. Wala silang lakas upang patayin ang pangalawang batang Master Hunt. Panipi. My son had already broken through to the true God level's final stage before he entered the forest, and he also has a middle-grade spiritual tool with him. Sino ang sapat na malakas upang patayin siya? I want to know, now. Ang galit na si Jared ay hinigpitin ang kanyang mga kamao, hindi mere histro ang pagkamatay ng kanyang anak. Although life and death was also a personal responsibility during the previous competitions, the competitions were carried out on a stage in a one-on-one configuration. Bukod doon, ang kompetisyon ay isinasaalang-alang ng ang isa sa kanila ay aktibong inamin ang pagkatalo at tumalon mula sa entablado. Nagkaroon siya ng kanyang mga kadahilanan sa pagpili na magkaroon ng isang kusang paglaban sa kagubatan sa ilalim ng Kobe Mountain. Nais niya na ang mga miyembro ng pamilyang Hunt ay pumatay ng maraming mga Predai user mula sa mga pamilyang first class na aristokratikong posible. Kung siya ay nagtagumpay, ang mga pamilya ay haharap sa isang puwang sa pagitan ng luma at bagong mga Predai user. Pagkatapos nito, mapanatili ng pamilyang Hunt ang kanilang hindi mapag-aalinlanganan na pagraranggo sa unang lugar. Iyon din ang dahilan na paulit-ulit niyang binibigyang diin na ang buhay at kamatayan ay mga personal na responsibilidad sa kompetisyon na ito. Walang sino mang pinapayagan na mag-imbestiga sa nangyari sa kompetisyon matapos itong matapos. Hindi niya naisip na ang kanyang pangalawang anak na lalaki ay mamamatay sa loob ng kagubatan. Nakasire siya sa huling yugto ng antas ng Diyos at pinatay pa rin. Ang sino mang pumatay sa kanya ay dapat na nasa huling yugto din ng antas ng Diyos. Agad na naisip ni Family Master Lagorio ang tungkol kay Jackie nang marinig niya ito. Even if the Hunt family did not look into this right away, the members of the Hunt family would surely hate the White family if he framed the White family for Chet's death. Agad na lumakad si Trenton at nagsalita pagkatapos niyang isipin ito, Master Hunt, hindi sa palagay ko maraming maaaring pamahalaan ito, at may malaking posibilidad na ang binata na iyon, si Jackie White. Ang taong iyon ay lubos na may talento at may isang medyo nakakatakot na kapangyarihan ng labanan. Nakilala ko ang kanyang suntok dati, at alam ko kung gaano nakakatakot ang kanyang tunay na lakas. Panipi. Galit na galit si Nash nang marinig niya ito. Paano niya hindi malalaman kung ano ang sinusubukan na gawin ng B***** Trenton? Agad siyang lumakad at sinabing, Master Hunt, hindi ka makikinig sa walang katuturang Master Lagorio na pinag-uusapan, ang matandang fella na ito ay malinaw na nakahiga sa kanyang mga ngipin. Paano maitutugma ang aking anak na lalaki sa pangalawang batang master nang siya ay nasira lamang sa intermediate na yugto ng tunay na God na antas kamakailan? Alam mo lahat na ang aming relasyon sa pamilyang Lagorio ay labis na masama ngayon, at maliwanag na sinusubukan niyang i-frame kami para dito. Panipi. Haha. Iniisip ko pa rin na may malaking posibilidad na ito ang ginagawa ng iyong anak. Alam nating lahat na ang pangalawang batang master na si Chet Hunt ay hinabol ang panganay na batang may bahay na si Helena Cabello dati, ngunit hinalikan ni Helena ang iyong anak sa mga lansangan at sinabi na ang dalawa sa kanila ay mga mahilig. Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.